Hello, 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 hello. Good morning. Sa ating lahat. Hello, 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 hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito uli ang inyong Inday, ang small but terrible na tendera ng bayan. Kamusta po kayo guys? Tagal-tagal po ako hindi nag-upload ako kahapon pero ano lang yun, hindi ako nagyayaw-yaw. So ayun, kakaumpisa ko pa lang yung interruption na agad. Sinadya ko ngayon na mag-vlog kasi medyo siya patay oras kaya sabi ko mag-vlog ako. Dapat mag-ELS ako. Pinakiramdaman ko muna ang aming wifi at kanina halos kalahating oras siya nawala. Nasa live ako ni Sis SM siya vlog. Biglang nawala ako sa ere. So ngayon dapat kanina mga 1 is na ako mag-ELS ako. Wala. So ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano nakakatulong sa atin si Sari Sari Store bilang isang tendera, bilang isang Sari Sari Store owner. Ano nga ba ang naitulong ni Sari Sari Store sa iyo? At kung ano ang naging ambag, no? Let me say, hindi naman siya sabihin mong kasi na-vlog ko na ambag, pero i-rephrase ko siya kung saang parte, kung saan anggulo siya nakatulong sa atin o sa akin. So ngayon guys, ititackle natin paano nga ba siya sa akin, nakatulong. Sa akin kasi guys, sa palagay ko is si tindahan is ang kumbaga sa idea ko is pang emergency, no? Pang emergency sa lahat ng anggulo. Pang emergency siya. Halimbawa, katulad ko 15:30 yung sahod ni Mister. So ngayon, pag naubusan kami ng budget doon sa source na income namin, na pinaka-primary na source of income namin is which is yung sahod ni Mister. Halimbawa, kung maubusan ako doon, may bigla ang gastos na hindi mo siya maasahan kasi hindi natin yan maiiwasan. Mayroon tayong bigla ang gastos. Saan ako kukuha? Doon ako kukuha sa benta namin. Dahil iniisip ko, mayroon namang sahod, pwede naman siyang abunuhan. Yun nga lang guys, dapat kung si tindahan is nabawasan mo yung benta mo doon, dapat may pang-refill ka. Kasi hindi pwedeng kukuhanan mo siya na wala kang pampalit kasi wala ka nang pambili din ng paninda mo. So yun ang isang factor sa akin is pang-emergency, katulad ng halimbawa sa school na mga bata dati, may bigla ang contribution. Kahit sabihin mong 200, 100, malaking bagay na rin yun kung wala ka talagang ibang extra, kung aasa ka lang talaga sa isang source. Kasi hindi ngayon guys, sa palagay ko lang at hindi ako mapalagay. Sa palagay ko lang, hindi na uso ngayon ang isa lang na aasahan maghanap buhay. Kailangan katuwang. So yun, ang pang emergency siya. Kasi halimbawa, sinasabi ko, mayroong biglaan tayong gastos na hindi natin maiiwasan, saan tayo kukuha? Doon sa tindahan. Ayun. Isa pang halimbawa ng emergency. Halimbawa, magkaroon ng knock on the wood lang, hindi lang mangyari. Magkaroon ng trahedya. Diba? Magkaroon ng trahedya, magkaroon ng baha, magkaroon ng kung ano-ano mang mga knock on the wood lang, wag lang sanang mangyari, no? At least may paninda ka, di ka magwo-worry na magugutuman ka, na wala kang kakainin kasi mayroon kang mga ready to eat food, katulad ng mga sardinas, katulad ng mga tuna, ayan, katulad ng tinapay, pang emergency, mayroon kang nakastock na pagkain, mayroon kang bigas, o di ba? So at least sa panahon ng trahedya, ulitin ko, wag lang sanang mangyari, mayroon kang nakahanda na mga pagkain. Yun. Kahit sabihin mo mang maubos man siya, at least
nagagamit mo siya. Nagagamit mo siya sa pang-emergency. So, ayun, 'di ba? Tama ba ako, guys? Mayroon kang maaasahan. Ang dami kong distraction. O, 'di ba? Tapos ngayon, ay pagpalagay mo, nakakatulong din siya. Halimbawa, sa atin, katulad ang dami nating mga kasari, 'di ba, na ang tindahan is isang ano lang nila, isang bread and butter nila. So ibig sabihin, malaking ambag talaga siya. Malaking ambag talaga sa kanya, sa atin si Sari Sari Store. Katulad namin, katulad ko, nakapag-ipon-ipon ako dahil mayroon akong Sari Sari Store. Mayroon akong napagkuhanan sa pang-araw-araw. Kasi guys, ang sitwasyon kasi ng tindahan ko, sa akin ang pang-araw-araw namin na pagkain. Katulad ng mga ulam. Kasi ngayon, sa atin, aminin man natin, sa pagkain po tayo mas magastos. Si bill naman is, si bill monthly naman yun eh. Pero sa araw-araw talaga, lalo ngayon, mahal na lahat ng bilihin. Sana all minahal. Tayo na lang di minahal. Ganon. So, malaking naiambag talaga sa akin. Malaki ang tulong sa akin si Sari Sari Store. Kahit sabihin mo kumikita lang ako piso-piso, kahit sabihin mong magkano lang tubo mo sa pero pag sa bawat item, pero pag nabuo mo yon, malaking bagay na rin. Nakapagtabi ako, o 'di ba, nakapagtabi ako panahon na may gusto akong bibilhin, panahon na gusto kong mag-ingrande ng handa. O ayun, 'di ba, nag-birthday bash ako. Saan ko kinuha yung ko? Doon ko kinuha sa tinabi ko. Kahit sabihin mong ipon challenge yun, pero nag-ipon challenge ako, napasaya ko naman yung sarili ko. Dahil nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, nabanggit ko sa inyo, deprive ako dati sa sa mga handa-handa na yan. Ngayon ko lang naranasan na maghanda. So at least mayroon akong napagkuhanan. Hindi ko kailangang mangutang at ayoko ring magpasikat na mangutang. Ayoko ring magpasikat ng handa-handa na inutang kasi ako ang taong takot sa utang. Tapos ngayon guys, isingit ko lang din, paano natin mapalago si tindahan para ito'y manatiling nakakatulong sa atin. Kasi syempre pag hindi natin mapalago si tindahan, edi nasarado si tindahan, paano pa ito makatulong sa atin? So, paano natin mapalago si tindahan? Syempre, lalo na kung starting ka pa lang, iwasan nyo muna iwasan nyo muna yung talagang, wag nyo talagang ipaugali at wag nyo ipasanay na masanayan kayo ng na masanayan kayo ng tao na nagpapautang kayo. Kasi ang pinakakalaban talaga sa sari-sari store is yung utang. Wala talagang wala talagang magandang maidulot sa inyo ang utang. Pwede kayo magpautang, isa, dalawa, tatlo, pero yung good payer, at wag niyong paabutin ng buwan. Kasi yung yung tubo nyo is hindi yun makarolling. Lalo na kung pakatulad ko, ikot-ikot lang din yung puhunan ko. Kasi nga, ang puhunan ko naman is sa sahod ni Mister, ganito kukuha ako, itatapal ko kasi nga pag naubusan kami kukuha din ako sa benta. Yun ang kaya yun ang senaryo ng tindahan ko dito, kaya ay hindi ko siya pwedeng ipapautang talaga. Tas ngayon guys, lalo na kung nag-umpisa pa lang, kung anong wala sa tindahan mo, halimbawa, may naghanap sa inyo katulad ko kanina, ate, may intermediate ka. Sabi ko, ay, ubos na. Huwag mong sabihin na, wala. Kasi pag sinabi mo kasing ubos na, magsisinkin sa isip nila, mayroon pala siya, pero naubos na. Yan. Pero pag sabihin mo kasing wala, makasanan, ay wala yan siya wala yan siyang tinda Pero make sure na sunod na so, pag namili ka, make sure na mayroon ka na bibili ka nito kasi may naghanap. So, malay mo, babalik siya. So, ibig sabihin, ay baka mayroon na siya ngayon, balik ako. Pag kailangan niya, balik siya sa'yo. Kasi nga, sinabi mong wala na, ibig sabihin, naubusan ka lang. Yun ang technique nyo pag nag-umpisa pa lang kaysa kasi pag nag-umpisa kasi kayo ng tindahan, hindi naman lahat nabibili mo na agad kasi nakikiramdam ka pa lang kung anong mga pangangailangan ng paligid mo, 'di ba? 'Yun yung aspect din, 'di ba? Yung factor din na, 'di ba, pag nagtayo ka ng tindahan, istudyuhan mo muna yung paligid mo
kung anong kailangan nilang item. Tapos pagkasunod ng pamili, saka mo siya bibilhin. Huwag kang bili ng bili, ng bili, bili, ng bili, para masabi mo lang, puno ang tindahan ko, kasi ganito, puno din ang ano ni, nakita mo sa isang vlogger, puno ang tindahan niya, ang ganda ng tindahan niya, kasi ano, puno. Ayan. Ayan. Yun guys, may dumaan na distract naman. Kaya wag kang pag nag-start ka pa lang sa tindahan, wag kang bili ng bili ng bili, bili tambak ng tambak, tapos yun pala hindi yun hinahanap ng paligid mo, ng community mo. Kasi para katulad sa akin, maliit lang yung community ko, maliit lang yung market ko. Nung una, iniistudyuhan ko muna talaga siya. Pinakiramdaman ko kung anong kailangan nila. Kasi dati mayroon doon sa tinirahan ko, malakas tong ganito na item, tapos pagdating dito wala pala. So, ang mangyayari diyan, matutulog yung puhunan mo, hindi makaikot. Ayan. At saka hindi mo siya mapalago. Di mo mapalago yung kasi sa halip na ibili mo ng ganitong item na hinahanap, nakatulog, nakatenga, kaya hindi mo siya mapalago. Hindi siya doon mag-start na medyo umaano na yung tindahan mo, papalubog na, kakaumpisa pa lang maglulubog na, gawa ng natutulog na yung puhunan mo, unti-unti mo rin siyang nadudukot. Alam mo guys, kasi pag kumbaga yung item mo is natutulog, tapos yung benta mo is unti lang, unti-unti mo siya madudukot, hindi mo maiwasan yan. Iwan ko lang sa iwan ko lang sa ibang kasari natin kung nangyari sa kanila. Basta sa akin kasi, sa palagay ko kasi, pag halimbawa itong item na to is nakatenga, tapos may benta ng iba, hindi siya mapaikot ng maigi talaga, ang bagal ng ikot. Kaya hindi siya hindi siya makakatulong sa iyo, hindi siya makakaano sa iyo sa pang araw-araw. Yun ang yun ang i-share ko sa inyo, kasi wala akong ibang ang hirap ang hirap mag-isip ng content, 'di ba? Pero ang gusto ko lang naman kasi pag nag-share ako ng kahit papaano mayroon namang thoughts, hindi lang naman pwedeng magyawyaw ako ng magyawyaw na walang katuturan, at wala ka man lang makuhang kahit kunti man lang, kahit isang sentence, isang word lang na na makuha man lang na thoughts, 'di ba, para sa pagba-vlog mo. Kasi yun naman ang natin yun naman yung purpose natin kung bakit tayo nagba-vlog, para ma-share natin kung anong karanasan natin, at the same time para din naman makatulong din tayo sa iba nating mga na nag-uumpisa pa lang, or yung mga ibang kasari natin na hindi din nila alam. So at least paano at na-share din, parang kung nagkwentuhan lang din tayo, at nagpalitan lang ng ideas kung anong mga natin gagawin natin sa mga strategy natin dito sa tindahan natin, kung ano nga bang naiambag ng tindahan mo, kung nakatulong ba ito, bakit ka nagtindahan. Kasi yun ang purpose, bakit ka nagtindahan? Kasi gusto mo makatulong sa asawa mo, kasi gusto mo magkaroon ng income. So ngayon tatanungin kita, nakatulong nga ba siya? 'Di ba? Nakatulong nga ba siya sa iyo? Nakatulong nga ba siya sa sarili mo or sa pamilya mo? 'Yun ang ko. Kaya sinishare ko sa inyo kasi inaisip ko talaga, si tindahan ko is malaki talaga ang tulong siya sa akin, no? Malaking tulong siya kasi halimbawa naubusan kami ng bigas, bibili pa ako sa iba. May tinda naman akong bigas. Dito na ako kukuha dito na kukuha sa tindahan namin. So ibig sabihin, yung tubo ko nandito lang din, hindi na napunta sa iba. No, 'di ba? 'Di ba? Magandang idea si pagtindahan talaga. Bukod sa emergency, pinaka unang talaga si tindahan is pang emergency. Yan. Lahat. Yan ang pinakaunang talaga na kumbaga impact niya sa atin. Pang emergency talaga si tindahan. At pareho lang sa akin na maliit lang din naman ang tindahan ko, hindi naman ako wholesaler, hindi rin ako mubebenta ng libo-libo, pero at least nakakatulong talaga siya sa akin. Katulad ng sumakit ulo ko. Dahil may tinda akong gamot, di na ako kahit abutin man ng madaling araw or hating gabi man na sumakit ang ulo ko, hindi na ako magkanda ugaga maghanap ng bibili ng gamot, gawa ng mayroon akong tindang gamot. O diba? Kaya malaki siyang pang emergency talaga siya. Halimbawa, naglaba ako, naubusan ako ng Zonrox, naubusan ako ng sabon, sa tindahan ako pupunta, 'di ba? Sa tindahan ko. So malaki siyang tulong sa akin. Ayan. So, yun lang ang i-share ko sa inyo ngayon, guys.
I-share nyo rin sa akin kung ano ang naiambag sa inyo, kung ano sa palagay nyo ang factor ni tindahan para sa inyo mga kasari. Magpalitan tayo ng ideas, comment down below, at mag-share tayo at mag-usapan natin. Yan, no? So, thank you for watching, guys. Shout out sa lahat ng mga nanonood na sa mga videos ko. Thank you so much sa mga kasari ko dyan. Thank you so much. Thank you, God. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.